Si Russell Westbrook tahimik ngayon na nagiging best player ng Sacramento. Sa buwan ng January, nag-a-average si Westbrook ng 18 points, 5 rebounds, 7 assists, 47 and 34%. Hindi masyadong nare-recognize yung ginagawa niya sa Sacramento. Pero ang good side lang nun, walang masyadong drama kay Westbrook, hindi tulad ng mga nakaraang taon. Parang mas okay pa kay Westbrook to. Unti-unti naman tumataas din ang ranking niya sa all-time record. Pero mukhang dinidikit pa rin yung pangalan niya sa naging time niya sa LA dahil sa statement or article na nilabas ng ESPN, particular si Jeanie Buss. So disclaimer, hindi to direktang galing kay Jeanie Buss, mostly galing to sa mga insider na ginawa ng article kung paano nag-transition ang Buss family na ibenta yung franchise. Saka nilagay ko lang si Westbrook kasi lagi siya nasasama eh. Okay na siya ngayon, nananahimik na sa Sacramento. Meron kasing report na muntikang i-trade ni Jeanie Buss si LeBron sa Clippers. Nagsimula di umano yun noong 2022 nang i-trade ng Lakers si Westbrook paalis sa kanilang team. Privately, sinabi ni Jeanie Buss na ibinibigay ni LeBron yung mga sisi sa iba at hindi mag-take ng accountability. Dito nag-isip si Jeanie Buss na alisin si LeBron at hindi rin bigyan ng contract extension. Nakaya namang gawin ni Jeanie Buss na hindi bigyan ng extension si LeBron pero hindi basta-basta dahil sa leadership ng LA. Hindi lang siya ang makakapag-decide. Kaya anong nangyari, nabigyan si LeBron ng contract extension, ito yung tumatakbo ngayon pero merong no trade clause. Sa technicality, si Jeanie Buss ang may-ari in papers pero hindi dahil hindi lang siya ang may last call, may 5 pa siyang kapatid. Sinabi pa sa report ng ESPN, pinagbigyan na nga si LeBron na i-drop si Bronny, parang hindi pa siya grateful na kinuha ng team. Ang pinalalabas pa doon sa article ng ESPN, sinisira ni LeBron ang franchise na iniwan ng kanyang ama, na si LeBron ang naging driving force para ibenta ng Buss family ang majority shares kay Mark Walter. Na based naman sa report, nagbigay ng proposal itong si Mark Walter at pinagbotohan. Nung nabasa ko to kaninang umaga, alam ko na agad na ang issue hindi si LeBron kundi yung Buss family. Dahil hindi naman bago yung ganong issue basta madawit si Jeanie Buss. Since 2013 pa yun mula nang hawakan niya yung franchise. Tagal na rin nababanggit ng ibang mga writer yun. Mali pala, since 2017 mula nung tinanggal niya yung kapatid niyang si Jim Buss at yung isa pang GM na ang ipinelect si Magic Johnson bilang president ng basketball operation at si Rob Pelinka bilang GM. Hindi na nga rin ako magtataka baka yung insider na nagsabi sa ESPN isa rin sa mga kapatid nitong si Jeanie Buss. Kung meron man tinatarget sa Lakers, hindi si LeBron yun si Rich Paul. Ang setup pa ng Lakers dati, kahit si Jeanie Buss ang may control, meron pa siyang mga kapatid na hati yung isang boto niya. Ibig sabihin, isang boto ni Jeanie Buss, 6 sila naghati doon, majority wins. Plus meron pang mga ownership sa LA, mga minority owner katulad ni Mark Walter dati bago niya nabili. Yung sa 10 billion na pinagbentahan, nasa estimate na 1 billion mahigit ang makukuha ni Jeanie Buss kasi hahatiin pa yun sa ibang kapatid niya. Mukhang nagkakaroon ulit ng internal issue sa Buss family dahil based din kay Jeanie Buss, unfair na nilabas ng ESPN yung tungkol kay LeBron dahil din naman sa mga nagawa niya sa franchise. Agad din tinanggi ni Jeanie Buss yung mga paratang ng article. Dahil unfair na sinasama si LeBron sa family problem nila dahil merong kapatid si Jeanie Buss na tinanggal na part ng Lakers na ngayong season. At yung isa sa mga kapatid ni Jeanie Buss ipinupush na dapat 12 billion kesa 10 billion ang naging presyo ng Lakers. Tinuturong si Jeanie Buss ang nagbenta kay Mark Walter kesa makipag-bid sa labas na sinasabi ng iba niyang kapatid. Minority share si Mark Walter na dinaan sa botohan yung presyo at hindi na nakipag-discuss. Tanging si Jeanie Buss na lang ang natitira sa Lakers na part ng Buss family. Based din sa mga insider, nilalakad ng Lakers na matrade na si LeBron or merong executive na ayaw kay LeBron dito sa LA. Kasi yung kay Rich Paul, maraming nagalit sa kanya dahil sa statement kay Austin Reeves. Kahit si LeBron tinanggi na dikit siya kay Rich Paul sa sinabi niya tungkol sa trade kay Reeves kapalit ni Triple J. Kaya sabi ko rin kanina, baka si Rich Paul pa yung tinatarget ng article dahil marami nagalit kay Rich Paul dahil sa sinabi niya kay Austin Reeves na pinupurso niyang matrade paalis ng LA. Kahit si Bronny James damay dun na dapat bitawan na ng Lakers dahil merong mga player na nabitawan dati ang LA na napakinabangan ng iba mga teams.
Ito yung sinabi ko dati, si Jordan Goodwin na na-mess up ni Rob Pelinka na binitawan niya para lang ma-retain si Bronny at si Dalton sa lineup ng LA at para makakuha din ng player sa lineup. Sa ngayon pa, 15 players ang Lakers sa roster. Para maiangat yung isang player galing sa two-way contract, kailangan nilang mag-alis ng isa. Ang isang candidate doon si Ado Chero, kaso long-term contract siya. Kaya si Kobe Bufkin na lang ang posibleng matanggal doon.